Ang iglesia daw po ni Cristo ay sumuko na o hindi na talaga susuportahan itong Yung mga congressmen na pumirma doon ay hindi na namin ilalagay sa suporta. Ang iglesia daw po ni Cristo ay sumuko na o hindi na talaga susuportahan itong Team Sinuka o itong mga... Yun, good guys, and tumuli si Daddy Bean and muli kayong pagbabalik sa Daddy Bean channel, and maraming salamat muli sa mga sumusuporta sa Daddy Bean channel. And pasensya na rin po kayo kung hindi ako nakapag-post noong nakaraan ng mga commentary at reaction videos dahil medyo may pinagkaabalahan tayo. And meron pa rin tayong mga bagong videos sa VFix channel. And ano ba itong sinasabi nitong lalaking ito, no, na nagpasya na daw ang Iglesia ni Cristo na hindi na daw susuportahan ang Team Suka. Sino ba yung Team Suka? Eh di yung kupunan ni PBBM ng Pangulong Marcos. So totoo ba ang sinasabi niya? Sagutin natin yun mamaya. Panoorin muna natin to. Mga ka-team ni BBM, syempre naman. At sa video na to, panoorin mo magmula una hanggang sa huli, ay may malaking pasabog at may malaking patama. At sinupalpal ng mga anchor ng Iglesia ni Cristo sa Net25. Ito mga Team Sinuka. Ako, mga kababayan. Ito ang sinasabi ko na nga no? Pinipilit nyo pa, mga Team Sinuka, ang inyong mga team na pinagkakalandakan nyo umano na sinasabi niya dito na kinumpirma daw ng mga anong tawag dito, mga host sa saganang mamamayan yung hindi daw pagboto ng Iglesia ni Cristo sa mga kasama ni PBBM sa kanilang coalition. Huwag kayong basta sa maniniwala sa mga taong nagsasabi na kumpirmado na hindi iboboto ng mga Iglesia ni Cristo o mga botanteng Iglesia ni Cristo ang mga nasa coalition ni PBBM na yung tinatawag nilang Simsuka. Tama, Team Suka. Simsuka na tuloy. Team Suka. Yan. At yung mga nagsasabi rin na hindi iboboto yung mga pumirma na mga congressman dun sa impeachment, yung pagsusulong ng impeachment o yung pagpirma nila dyan sa impeachment ni BP Sara sa Kamara. So, totoo ba yun? No? Kasi guys, ang sinasabi ng mga taong ito ay yung tinatawag na revenge. No, dahil hindi nyo sinuportahan yung gusto ng Pangulo at ng Iglesia ni Cristo, ay maghihiganti na kayo. Revenge ito, no? Parang ganun yung gusto nilang iparating na mangyayari din sa pagboto ng Iglesia ni Cristo. Magkaiba yung tinatawag na reactive, no, kaysa sa vindictive. No, ang vindictive ay yung sinasabi nila, yung dahil hindi nyo kami sinunod, ito yung gagawin namin sa inyo. Hindi ganoon ang Iglesia ni Cristo. No. Usually ang Iglesia ni Cristo, guys, ay reactive. Malaki ang pagkakaiba nun. Ano ibig sabihin na reactive? May possibility na umiwas ang Iglesia ni Cristo sa ibang mga kandidato na hayagan. Pwedeng iwasang iboto, ang ibig ko sabihin. So, pag halimbawa itong mga nakita nating mga sumusuporta o yung mga nag-file ng complaints o nagpupush ng complaints, ng impeachment complaints kay BP Sara, ay hayagan na ipinupush nila o sila yung mismong nagsasampa, ayun ang mga posibleng makita natin na hindi mapapalagay sa suporta ng Iglesia ni Cristo. So, reactive lang yun. Ibig sabihin, nagre-react lang kami na itong mga taong ito, itong mga kumakandidatong ito, itong mga politikong ito, ay
automatically na posibleng against o kakampi. Pwede rin sabihin kakampi talaga ito ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo. So pag ganun na nangyari, magre-react kami na iiwasan namin yung kandidatong yon. Pero hindi ibig sabihin na yung mga congressmen na pumirma doon ay hindi na namin ilalagay sa suporta. Ibig sabihin, depende yan. Kung sino-sino yung hihingi ng tulong, kahit palimbawa itong congressman na to o itong senador na to ay sumuporta sa impeachment ni BP Sara, sa oras na yan ay hindi hayagan. O sabihin na natin, hindi sila kasama ng mga itinuturing na kalaban na Iglesia ni Cristo sa pagsasampa ng impeachment kay BP Sara, ay posibleng maging makuha pa rin nila ang suporta ng Iglesia ni Cristo kung makikiusap sila o pupunta sila, makikipag-usap sila sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Ganun yan. So depende yun. Kung halimbawa yung kandidatong yun ay nakipag-usap at nakumbinsi o kinumbinsi niya ang pamamahala na magiging maayos siya sa oras na siya ay napaupo at gagawa siya ng mga hakbang para sa taong bayan at hindi siya magiging kalaban ng Iglesia ni Cristo sa mga adhikain nito, ay posibleng mapapunta siya sa listahan ng mga susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Kahit na siya ay isa sa mga pumirma doon. Halimbawa, yung congressman na nakikita natin ng mga nasa listahan na pumirma, posible pa rin siyang mapalagay sa listahan. Bakit? Kasi nga hindi vindictive o mapaghiganti ang Iglesia ni Cristo sa mga ganyan. Na umiiwas lang sila. O umiiwas lang ang Iglesia ni Cristo sa mga taong hayagan na kasama ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo. Dun sa mga matatagal ng miyembro dito at yung maraming alam sa mga nangyayari sa Iglesia, alam na alam ninyo kung sino-sino o yung mga kupunan na kasama ng kalaban ng pamamahala. May mga history hindi ko pwedeng i-elaborate dito kasi yung iba dito ay masyadong mahaba. Yung iba na ipapalabas yan sa mga channel na Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na sa mga pelikula na mga ipinoproduce. Kung sino-sino yung mga nakalaban. Bibigyan ko kayo na isang clue, dilaw. Yan. Yun. Isa yan sa mga panahon ni Cory Aquino. Yan. Yun lang isa sa mga masasabi ko na hindi ko na kailangan mag-elaborate ng sobra. Bigyan ko pa kayo na isa. Basta dilaw, pero kuwang ko. Yan. Doon sa mga hindi pa nakakalam, may idea na kayo. Okay? So, tuloy pa natin to. Panood ko yung video mo, KPL, pambansang loyal, ay talagang in-interview niya mga kababayan, yung mga kababayan natin sa Davao na nagpunta sa rally. Nagpunta lang daw sila kasi may concert. Ay, grabe na sila. Halatang halata dito na sobrang bias niya papunta sa mga Duterte. So, ibig sabihin, maka Duterte ito. Itong taong ito. And hindi ko siya masyadong kilala. Pero nakikita natin yung pagiging sobrang bias niya papunta sa mga Duterte. Sa akin naman, guys, hindi ako sobrang sa mga Duterte. Parang para sa akin lang. Ngayon meron tayo isang ipopost na video na nakikita doon kung gaano katindi ang suporta na nakukuha ng mga Duterte mula sa taong bayan kumpara sa suportang nakukuha ni PBBM. So isa yun sa mga nakikita natin na ang taong bayan, dahil sa nararanasan ngayon at mga nakikita nila, gising na na meron silang nakikita sa gobyernong ito na ayaw nila. And malaki ang posibilidad na sa 2028 alam nyo na mangyayari sa tindi ng suporta, basta hindi lang magkakaroon ng matinding mga pangyayari. Unang-una, yung pagka-impeach kay BP Sara, isang malaking
isang malaki, yung pag halimbawa talagang na-impeach siya dito sa Senado, isang malaking problema yan kasi hindi siya makakakandidato ng pagka-presidente. Ang problema naman dito kay PRRD o dating presidente na Duterte, ang problema ay medyo may edad na talaga, so mahihirapan. So ang pinakang pag-asa ay si BP Sara. So doon yun makikita kung bakit pinipilit nilang gawan ng hakbang ito si BP Sara para hindi makakandidato sa 2028 election. Ay, tuloy pa natin. At itong mga babayan, no, kahit nandun pa, nagpunta pa sila BBM, yung mga team ng Team Sinuka, ay talaga namang tawag dito, hindi pa pinansin, no? Napanood nyo ba yun, mga babayan? At ay pumuwi ka. Totoo naman yung sinasabi niya. Halos hindi pinapansin si PBBM. Nakikita ko sa ibang mga videos na yun na hindi talaga sobrang ganon ka-excited ang mga tao. Yung charisma niya medyo, sabihin na natin 50% ang charisma ng PBBM kumpara sa mga kagaya ni President Rodrigo Duterte. Iba yung charisma ni President Rodrigo Duterte. No, iba ang charisma ng mga Duterte pagdating sa mga taong bayan. And malaki ang magiging impact niyan sa mga kandidato na kanyang hinahawakan. So ito yung sinasabi ni boss, na nawawalan na daw ng tiwala ang mga tao dito sa lalong-lalo na daw ang Iglesia ni Cristo. Sinasabi niya, yung Iglesia ni Cristo posible daw hindi ibot. Hindi rin tayo masyadong maniniwala dyan. Huwag kayo masyadong maniniwala na yung lineup ni PBBM ay hindi iboboto ng mga Iglesia ni Cristo. Dahil nga dun sa nangyari na parang pagtataksil daw. At yung mga nakikita ng Iglesia ni Cristo dito sa nangyayari sa gobyerno. Tingin ko hindi. Bakit? Kasi itong mga kandidatong ito, gaya na sinabi ko kanina, mga ilan-ilan sa kanila, hindi ko alam kung sino-sino dun sa mga lineup na yan ang makikiusap sa pamamahala na suportahan sila. No, kagaya niya ni, halimbawa, yan si Amy Marcos, posibleng makipag-usap siya. Sino pa ba? Si Abby Binay. Yan. Yung mga nakita ko doon, si Manny Pacquiao. Hindi ako sure kung lumipat na. Meron pa akong ibang nakita pero nalimutan ko iba. Ping Lacson, hindi ako nagkakamali, kasama yata si Ping Lacson, no, sa lineup. So, yung mga kandidatong yan, may posibilidad na makipag-usap talaga sa pamamahala. Pero nasa pamamahala nasa pamamahala na Iglesia ni Cristo ang pagpapasya kung sila ay susuportahan. Depende sa kung ano yung mailalatag nila na makakabuti sa Iglesia ni Cristo at sa taong bayan. So itong mga taong ito na nagsasalita na ganito na Iglesia ni Cristo ay hindi boboto sa mga unang-una na sa mga pumirma at sa mga taong kakampi ni PBBM, hindi po yan totoo. No? Gaya ng sinasabi natin, ulitin natin, malaki ang pagkakaiba ng vindictive sa reactive. At ang Iglesia ni Cristo ay hindi vindictive o mapaghiganti.